Palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging manamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at Magandang umaga po mga ka-agri-eskwela. Kayo po ay nakikinig sa School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System for South Cotabato. Ang eskwelahan sa radyo para sa ating mga bayaning magsasaka. Ako po si JL Oman, OIC ISS Chief ng ATI Region 12. Ang inyong kaagapay, tagapaghatid ng makabagong kaalaman sa pagsasaka. Ayan ang ating pong programa ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute Regional Training Center 12. Sa pamumuno ng ating masigasig na OIC Center Director, Dr. Jessie V. Baldea. Katuwang ang Philippine Rice Research Institute, Medsayap Experiment Station, Department of Agriculture Regional Field Office 12, at ang Provincial Government of South Cotabato. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa 90.5 FM Good Vibes Radio sa Coronadal City at 98.1 News FM Radyo Bandera sa Surala. Para sa inyong mga pagbati, mga tanong, mensahe, maaaring mag-text sa ating official text line 0969-017-8136. Ayan, uulitin ko po. That's a 0969-017-8136. Maaari rin po kayong mag-comment sa ating Facebook live stream. Ayan, alam kong excited na po ang lahat ng makinig. Ang pinakaunang topic natin for our School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Pero bago ang lahat,
Batiin muna natin ang ating mga aktibong tagapakinig sa ating Facebook Live at mga texters mula sa iba't ibang munisipyo sa South Cotabato. Ayan, good morning kay Ma'am Teresita Acosta. Watching from Santo Niño, South Cotabato, si Ma'am Priscilla Gomez. Good morning kay Ma'am Sir Rogelio Castillo, to Sir Eddie Gragasin, Ma'am Nenet Sedigo, Ma'am Romana Osita. Good morning din po kay Ma'am Anita Zelda, Ma'am Sulieza Chofila. Good morning din po, watching from Dahay Surala, si Singay Shasme. And good morning din po kay Ma'am Priscilla Gomez. From Rojas Santo Niño, Sir Ronnie Buenavista. Good morning at pa-shoutout sa mga kaklase ko. Ayan, good morning kay Jonel Labrador. And from San Isidro, Sir Rio Kitayen. Good morning, Sir JL. Shoutout sa lahat na nakikinig. Si Ma'am Sunny Days, Ma'am Jean Rakipo. Good morning to Sir Cres Cabaylo. Good morning, Angel Mara Acosta, Joji Frinal. And from Kibid, Norala, South Cotabato. Hello po sa inyo. And of course, we have some texters as well. I-text nyo lang yung mga greetings ninyo sa 0969-017-8136. Good morning from Maibo, Tantangan from 2873. Ayan, i-comment lamang po ang inyong mga greetings. O baka may mga katanungan po kayo, maaari po kayong mag-text sa ating official text line or i-comment sa ating Facebook Live. And of course, wag po nating kalimutan na i-text or i-chat ang inyong attendance, no, sa ating mga SOA coordinators. Mahalaga po ito upang maitala ang inyong partisipasyon at makatanggap kayo ng sertipiko pagkatapos ng ating pong programa for our 16 episodes ng ating School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. Ay kaya wag na po nating patagalin pa. Ngayong episode 2, sisimulan na natin ang mas malalim na talakayan tungkol sa mga teknolohiya at sistema sa likod ng matagumpay na pagsasaka ng palay. Ang focus po natin sa ating aralin ngayong araw ay ang tinatawag nating Palay Check System. Yan, isa itong napakahalagang konsepto na nagbibigay gabay sa bawat hakbang ng ating rice production journey. Ang Palay Check po ay isang makabagong sistema na binuo ng Philippine Rice Research Institute upang siguraduhin ang ating mga magsasaka ay may sapat na kaalaman at kasanayan sa modernong pagsasaka ng palay. Makakasama natin ngayong umaga ang isang eksperto sa larangan ng rice production mula sa Philippine Rice Research Institute, Midsayap Experiment Station. Nanggaling pa po sa Bual Norte, Midsayap, Cotabato. Kasama po natin live na live dito po sa ating estasyon. Walang iba kundi ang Senior Science Research Specialist ng PhilRice Midsayap Experiment Station, Sir Isagani Boholano. Sir Isagani, magandang umaga po. Malugod po namin kayong tinatanggap dito sa ating School on the Air program. Sir Isagani, batiin po natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood na 1,500 rice farmers in South Cotabato. Wow, ang dami naman ng ating participants ngayon. Sa muli, sa Sir GL, magandang umaga po at kami po ay nagagalak at natutuwa sa inyong imbitasyon na kami ay makapagbigay ng partisipasyon sa inyong pong School on the Air for our rice farmer within the South Cotabato Province. Ayan, talagang pinaka-critical itong pag-uusapan natin ngayong umaga dahil talagang nasabi ko nga kanina, ito yung pinaka-pilot natin na topic, no, for our School on the Air program, Sir Isagani. At ngayon, wag po nating patagalin pa at pag-usapan na po natin kung ano nga ba ang Palay Check System.
Ayan sir, Isagani, ano ba ang palay check system at paano ito nabuo? Ano ba yung beginnings ng ating palay check system? Actually, ang ating palay check system ay natuklasan ito sa bansang Australia way back 1998 hanggang year 2000. Nakita ng ating mga eksperto dito sa Pilipinas at nalaman nila na mayroong kakayahan na makapagbigay na mapaangat yung ani ng ating mga magsasaka dito sa Pilipinas. At yung sa pag-aaral na yun ng Australia from 1970 hanggang year 2000, umabot po yung kanilang average yield na from 6 tons, nagiging 10 tons po per hectare yung kanilang average yield. So yun po yung simula kung bakit po mayroon po tayong palay check system dito sa ating bansa ngayon. Na yan po yung aming platform na kung saan yan yung basihan ng ating mga eksperto sa ating pagpapalayan, sa ating mga extension worker, sa ating kaakibat ng mga LFTs, yung ating mga lead farmers technicians. Yes. So, tinuturo namin sa kanila kung paano po ito gamitin. At napatunayan yan sa larangan ng pagsusuri ng ating mga eksperto. So, ngayon, anuhin ko po yung history kung paano po nasimula yung palay check system. So, ang palay check system po ay nagsimula bilang isang proyekto ng DE Philrice at FEO noong year 2000. Layunin po nito ay mapabuti ang pamamahala ng palay at taasan ang ani sa mga irigasyon. So, sa pamamagitan ng key checks, nakumpara ito ng mga pamamaraan ng mga magsasaka sa pinakamagandang pamamaraan at natutumula sa pag-uusap ng grupo ng mga magsasaka. So, kailangan po dito ma-organize ng ating mga magsasaka. Kumbaga, yung term na kahalagahan ng core group. So, hindi po uunlad yung ating pagsasaka kung tayo po ay nag-iisa lang doon sa ating gustong layunin. So, pangunahing pagkilos ng palay check system natin, way back year 2000, tinagdubilin ang rice check system ng FEO upang mapalapit ang yield gap kasi alam naman natin na yung yield ng farmers level towards doon sa experimental yield, napakalayo yung gap. So, yung gustong layunin ng rice check system ay mapalapit yung yield gap na yun. Supposed to be from 4 tons, sana makukuha rin ng ating farmers around 6 to 8 tons per hectares. And then way back 2004, February 2004, nagsimula ang proyekto ng DE Philrice at FEO, yung ating Food Agriculture Organization, to strengthening the development, the use of RICM for food security and poverty alleviation. And then, naging maganda yung talakayan na yan, way back 2004 to 2006. Narinig ang palay check bilang isang Philippine version ng rice check system. So yun po yung simula. Yun yung pinakaunang palay check natin, sir. Yes, sir. Yun po. And then, tinukoy sa mga workshop, konsultasyon, sa mga eksperto sa palay, extension workers, at mga magsasaka. And then, until such time, way back 2004 hanggang 2006, sinubok ng palay check system sa 30 sites muna. At napag-alaman na may halos 1,000 farmers sa buong bansa, ang natuklasan ay nakapapakita ng mas maraming key checks na ma-achieve ng mga farmer na iyon ay mataas yung ani ng ating mga magsasaka. So, ilan ba yung significant na increase, sir, during after na nag-ano sila ng palay check? Umabot po ng mahigit 2 o 3 tonelada sa mga average yields. And we are hoping on that, sana dito sa ating mga magsasaka sa ating Rehiyon 12, particularly sa South Cotabato Province, ay ma-achieve natin yung goal na yon. Kasi nagawa nga ng ating mga farmers before, bakit pa hindi natin magawa natin ngayon? Nagsimula ang ating rice check system way back 2000, so mga 2 dekada na rin. So, at ito ay subok at subok na. And then way back 2006, inirecommend na ang palay checks para sa mga upscaling na ng ating mga programa. Kaya until now, na naririnig natin si palay check system. And then, way back 2009, ginamit ang palay check bilang plataforma ng location specific. At ang inyong lingkod ay isa akong rice sufficiency officer during the time. Training kami ng almost 5 months para po makapagbigay ng tamang teknolohiya para sa magsasaka. Ayan, so yung mga RSO noon, sir, ang tawag na ngayon is yung mga rice specialist. Yes po, sir. Yun. Malinaw po yun.
So way back 2019 hanggang 2018, sinuri at binago po yung palay check system natin. And then until now, nagkaroon po ng mga updating, kaya marami na pong version yung ating palay check system. Kaya at kami po ay natutuwa from time to time, mayroon po mga updated version yung ating sistema. So ito ay ano natin kung ito ay location specific yung ating mga technology na dapat akmang-akma dito sa ating klima, sa ating lugar, yung mga teknolohiyang nirekomenda natin. Ayan. Sir Isagani, speaking of updating, so sa lahat ng mga nakikinig ngayon na mga rice farmers sa South Cotabato at kahit sino mang gustong matuto sa pagpapalayan, meron na po tayong bagong module or bagong presentation na ginagamit na updated ng Palay Check System ng 2024. So sa lahat po ay maaari po kayong dumako sa ating website, kasi nandun makikita po natin nasa Pinoy Rice at nasa website din po ng ating School on the Air. I-search lamang po yung SOA RBIP's website at makikita nyo po doon lahat ng ating mga modules and presentation at isisend din po natin sa lahat ng ating Facebook group para ma-access kaagad ng ating pong mga magsasaka. Ito pong ating pinag-uusapan. Wow! So sana po, Sir GL, matugunan po yung ganung panawagan natin sa kanila, Yes. Para po hindi po masayang yung mga resources ng ating government at magamit nila ito. Ito talaga yung purpose ng ating pong programa, sir, na paihatid sa kanila yung mga impormasyon at teknolohiya. So now, tapos na tayo sa history or background ng ating Palay Check System, Master Isagani. Ngayon naman, ano ba ang definisyon ng Palay Check System? Yan, napakagandang tanong po, Sir GL. So, para po malaman ng ating mga tagapagpakinig ngayong umaga, ang Palay Check System po ay isang integrated crop management system para sa palay. Ito ay isang gabay o sistema ng pamamahala ng palay na napapakita ng pinakamahusay na pamaraan upang mapabuti ang ani at kita habang pinoprotektahan ang kapaligiran. So, kailangan hindi natin isalang-alang ang ng ating environment. So as much as possible, magiging conscious tayo doon sa ating ginagawa. Alam naman natin na yung contribution po ng rice farming industry ay malaki po yung kanyang threat sa ating environment. Yes. Nabanggit mo kanina, sir, yung integrated crop management system. So in layman's term, para mas maintindihan ng ating pong mga magsasaka, ano bang ibig sabihin nito? Ito po yung kombinasyon sa lahat ng mga pamamaraan ng pagsasaka. Yun. So, kombinasyon ito ng pest management, kombinasyon ng nutrient management, kombinasyon ng water management. At sa pagpili ng binhi, kombinasyon yan. So, yun po yung dapat nating isalang-alang at sa pagtatalakay ng ating module sa training na ito, mapag-usapan po yung ano pong mga nakapagpaloob sa tinatawag nating integrated crop management na binabanggit natin. Ayan, so tama yan, sir. So iba't ibang pamamahala. Yes. So kumbaga from seed to seed, ika-cover natin yung kabuuan, mula sa pagpili ng tamang binhi, sa pagpapatag ng lupa, sa pest management, nutrient management, water management, hanggang sa pamamahala ng ating pag-aani, even post-harvest. So, kabuuan yun siya. So, yan yung integrated crop management system para mas maintindihan ng ating mga magsasaka. So, ngayon, sir, mayroon tayong mga pagbabago sa technological recommendations for crop management. So, ano-ano nga ba ito? Actually, ang ating technological recommendations for crop management in the history, nagsimula po ito noon sa seed-based technologies lang, na which is yan yung pinapalaganap ng ating government. And then, until such time, nag-evolve po siya, nagiging single problem component integrated management technologies na lang. And then, nakita yung kabuuan ng sistema ng Palay Check. Oo, na hindi lamang upscale tayo. Hindi lamang alone sa nutrient, sa water, Nagiging holistic na siya, Holistic broader yung na siya. approach. So, yun po yung start ng operation ng ating Palay Check system. So, para po ma-solve yung mga specific problems limiting the systems within the operations. Ayun, so napakagandang talakayan yan, sir. So ngayon, speaking of integrated, ano-ano yung iba't ibang mga pamamahala natin, sir? Sa Palay Check system, kaya nabinanggit ko kanina, nagsimula po yan sa pagpili ng binhi, yung sinasabi nating variety and seed selection. Then yung proper land preparation, napakahalaga po yun. And then yung crop establishment, sana makalculate ng ating mga magsasaka yung tamang binhi na kanilang gagamitin. At tamang punla na kanilang gagamitin. And then proper nutrient management, sana makalculate ng ating mga magsasaka kung ilan ang dapat na ipapakain natin at mga abono
abono at natin. papakain ng mga abono. O, dahil hindi ibig sabihin na marami yung ating ibinigay na abono, marami din yung ating ani, sir, no? So, yun yung mga assumptions ng ating mga magsasaka. So, malalaman natin yan. Oo, malalaman natin yan sa ating mga talakayan later on. Kasi ito ay mayroong mga separate topics to discuss it. And then, ano dito, yung kahalagahan din ng water management. So, sa water management, paano natin ito i-manage properly at alam natin yung frequency ng ating pagpapatubig sa isang season. So, dapat makwenta na natin ngayon kung ilang beses tayo mapapatubig at ilang litro ang kailangan. Malalaman natin sa topic na ito, malalaman natin na ilang litro ang kakayanin na makapag-produce ng isang kilo. So, hindi ko muna i-reveal ngayon. Para so, surprise. Surprise tayo. Para alamin ng ating mga participants. Alright. And then, dito sa atin sa Region 12, particularly dito sa atin sa South Cotabato, pinaka-challenging sa among of the key checks is itong pest management. Key check 7. So, nakikita namin ngayon sa aming mga observation, sa aming mga pag-aaral, useless yung magandang binhi, useless yung magandang abono na nilagay natin at proper nutrient water management kung hindi natin na malalaman kung kailan po dumarating yung ating mga kalaban. Yes, at kung walang tamang pamamahala sa mga peste. So, napakahalaga pong itong topic na ito. Yun. And then, ang strength natin dito sa Region 12, particularly sa South Cotabato, yung ating harvest management. Yes, oo, kasi napapansin ko ngayon, sir, ay talagang more on combined rice harvester na tayo. Napaka-strength ng ating operations na ito sa palay. At lalo na dito sa South Cotabato. Yes, napakarami pong units dito. Kaya nakikita mo yung ano ng mechanization. And then ngayon, sa out of 8 key checks before, dinagdag na natin, nag-update na tayo ngayon. Meron na tayong 9 key checks. Itong post-harvest management. At ito ay mayroon pong separate na talakayan din dito. Sige, ngayon sir, bago tayo dumako sa ating next na pag-uusapan, gusto ko lang itanong yung ating pong mga magsasaka sa nabanggit po namin na iba't ibang pamamahala o management. Saan dito yung talagang mas excited kayong matutunan, no? Or gusto nyong mas malaman pa ng lalo? Ito ba yung tamang pagpipili ng binhi? Ito ba yung land preparation, crop establishment, or nutrient management, water management, pest management, harvest management, or post-harvest management? So, sa 8 management areas po natin, paki-comment naman sa ating pong comment section sa Facebook Live, or di kaya maaari kayong mag-text sa ating official text line, that's 0969-017-8136, kung saan dito ang nutrient management area na mas gusto niyo pagtuunan ng pansin, no? Dahil medyo wala pa kayong ideya sa mga ito. Sige po, paki-comment ito at babasahin natin mamaya-maya. So dumako naman tayo, sir. Ano-ano ba yung iba't ibang strategiya ng PhilRice, no? Or para mas mapalagana pa itong palay check? Okay, so ang mga strategy na dapat na susundan yung at binanggit ko kanina, napakahalaga dito yung bumuo ng mga grupo. Para po ma-discuss natin, mayroon tayong farmers discussions. So hindi po natin ma-appreciate yung strategy ng palay check system pag hindi tayo makapagbuo ng mga grupo na ito. At dapat ay mayroon pong inisyatibo dito yung ating Municipal Agriculture Office na susundan ng ating mga magsasaka na sila yung mag-i-initiate paano po magkaroon ng grupo na yon. Yan, and speaking of groups, sir, ay meron tayong bagong Farmers Field School ngayon sa RCEF 2.0. Wow, ang ganda. So, kumbaga ito na isang prelude na announcement, no, sa ating pong mga magsasaka na may aasahan tayong Farmers Field School. So, mula sa TESDA ay ibinigay na ngayon ang pagpapamahala ng Farmers Field School sa Agricultural Training Institute. At magiging katuwang natin ang mga local government units at ang ating mga RCEF accredited farm school sa buong rehiyon. So ayan, so ngayon naman Sir Isagani, paano naman po natin kumbaga mabibigyang pansin or tuon itong tinatawag nating adaptation or localization? So, napakahalaga po dito sa ating programa ng Palay Check System. At alam naman natin yung ating mga ginagawa sa pamamahala ng ating pagpapalay ay mayroon po siyang mga specific na recommendation na kung saan ito rin ay part din ng indigenous knowledge ng ating mga farmer. Kung ihambing natin yung simple analogy sa pag-ano ng mga technology sa bahay, kumbaga, yung bahay ng ating mga different doon sa tawag nito, yung
yung bawat ano natin sector sa lipunan na kung saan, for example, yung may mga badyaw natin na mga kapatid, yung mga Ifugao sa mga kapatid natin sa Luzon, mayroon silang iba't ibang uri ng mga paggawa ng bahay. So, sa ganung sinasabi natin na localization, dito rin sa ating lugar, mayroon din mga specific technology na fit dito pero hindi fit sa ibang lugar. So, yun po yung ibig sabihin na dapat akma yung ating mga ginagawa dito talaga sa ating lugar. Yan. So mas bibigyang linaw pa natin. Ibig sabihin itong adobo, sir, no? For example, may iba't iba tayong interpretasyon. Yes po, yung may mga iba't ibang menu. Yung may minung version ng adobo ng Ilonggo, may menu na version ng adobo ng Cebuano. At sa ating mga kapatid ng mga Muslim ng adobong manok, may mga version sila. So, iba-iba pero yung technology na yun, ay yung output na yun, ay iisa. Yes, parehas lang na adobo. Pero iba-iba yung mga ginagawa. Pero adobo pa rin yung output. So, ganun po yung ibig sabihin natin ng localization na dapat makita ng ating mga magsasaka mismo na sila mismo yung unang makapag-identify ano yung mga akmang rekomendasyon sa kanila. Particularly yung ating mga variety. Ayan. So personally, sir, sa mga adobo, sir, ano ba ang paborito mo na sangkap ng adobo, sir? Naluto. Basta nandyan lang yung toyo. Adobo na yan. Ako naman, sir, personally, mas gusto ko tong yung may pinya at may patatas. Wow. So may ibang version si sir. Yung kanyang version ay parang adobong Tagalog. Yun. So yun yung mas gusto kong adobo, no? Ayan. So ngayon naman, sir, bago tayo mag-proceed, sir, no, sa 4 na principles ng palay check system, gusto kong basahin yung mga tinanong natin kanina. Wow. So may mga comments na tayo. So galing kay Ma'am Ira, sabi niya mas gusto niyang matutunan yung pest management. Katulad din kay Ma'am Rebecca Casco. Ayan na, from Ma'am Ninette naman na si Digo, pest management din, no, yung gusto niyang matutunan. Ang kay Sir Toto naman, yung gusto niyang matutunan ay nasa seed. Kay Sir Javier Angeles, ang water management. Ang kay Sir Philip, Ma'am Anita naman ay pest management. Kay Sir Jay Doronio ay nutrient management. Kay Sir Rich Sodosta naman ang pagpili ng tamang binhi. Ayan, at kay Ma'am Joyce Leal ay pest management. So kung natingnan natin sa mga sagot nila, at yan ay nabanggit ko kanina. The most challenging key checks dito sa ating rehiyon ay yung pest management talaga. Yes, So, kaya napakalaking challenge ito sa ating mga next episode ng mga resource person kung paano po mabigyan ng saysay yung pag-ano ng pest management. Ayan, siguro, at sir, broad po yun. Pagtuunan namin ng pansin yung diskusyon ng pest management, mas maraming oras siguro yung bibigyan namin doon. Hopefully, sir, we can ano doon. Kasi nga yung 3 episodes natin na sunod, sir, ay hinatin natin yung 3 key check sa isang episode lang. So medyo kailangan talagang magbigay focus kami, no, sa pest management. Particularly sa stem borer. Ayun, stem borer. So kung i-highlights natin yung stem borer management, kasi based on our observation sa field ngayon, nasa baba, karaniwang nakikita namin na laganap. Ito yung laganap. Hindi lang ito dito sa Region 12, kundi buong entire Mindanao region. Ayun. From Region 9, Region 11, and then BARM region. Ayan. So, we are hoping on that na maka-address tayo sa kanilang mga hinaing na matugunan yung gusto nilang malaman about the pest management. Yan. Yun nga, sir, nabanggit dito ni Ma'am Hana Hermosora, Sir Esther Balase, Ma'am Mary Jane Binetes, Ma'am Annie Magbanwa, Ma'am Sunny Days, Pregs, Kihome, Randy Asuncion. Ang dami nila, puro pest management. Pest management talaga. Kasi alam namin ngayon na talaga yun yung mga dapat nating tutukan. Sige. So dumako naman tayo, sir, sa 4 na principles ng palay check system. Wow. Ano ba itong 4 na prinsipyo na sinusunod po natin? So, sa 4 na principles ng palay check system natin, ito ay inano namin sa abbreviation na HIKE. Yun. So, nagsimula po ito sa letter H, yung Holistic and Integrated Crop Management. Sana ma-appreciate natin yung mga kabuuan ng mga recommendations ng palay check system. And then, pangalawang principles din is yung input, output, outcome. So, mayroon pong
sa bawat presentation natin na ano yung mga dapat gawin at ito yung output at ito yung possible na outcome sa doon sa mga ginagawa mo. So sa lahat na pag-uusapan natin na key check, sir, madadaanan po natin yan. So kumbaga, sa mga tagapakinig natin, sana ma-familiarize nyo na yung magiging sistema natin sa ating diskusyon. And then, ito yung pinaka-highlights, yung key checks. So, dito natin malalaman kung paano gagamitin, paano po mag-assess na tama ba yung ginawa natin as a rice farmer, ano yung babaguhin natin through key checks po yan, assessment. And then, ang challenging na principles, itong experiential group learning. At napakahalaga ito. So sana bawat season, mayroon tayong karagdagan na kaalaman doon sa ating ginagawa as a rice farmer para po hindi stagnant yung ating knowledge. Yes, Kaya itong principles ng Palay check system ay nakapag-ano po sa ganitong principles na ito. Ayan, paki-comment naman po sa ating mga FB Live viewers yung hike na principles natin. So, isa-isahin natin, sir. Pasadahan lang natin ng saglit itong hike natin. So let's start with letter H. So, yung ating holistic and integrated crop management, nabanggit na natin kanina na it will start from seed to seed. So, alam ng ating mga magsasaka anong kakailanganin niya in line with the socio-economic status, then the climate itself, kung ano yung mga nangyayari dito ngayon. So obserbahan po natin yan. And then, napakahalaga yung farmer management niyo o ano po yung ginagawa ninyo, yung existing at ano yung babaguhin natin. And then, yung ating agroecological zone ngayon, dapat alam natin yung anong kakayahan ng ating lupa. Yung soil factor, yung pH. Itong apat na factor na ito, yung socio-economic, the climate, and the farmer management, and the agroecological, dapat alam ng ating mga magsasaka. Yes, holistic na yung ating approach. Ayan, so speaking of holistic and integrated crop management, ito sir, paki-explain sa ating pong mga tagapakinig. Okay, so pag sinasabi nating integrated crop management, bawat key checks po ay mayroon pong kaakibat na partisipasyon. So kung hindi mo ma-achieve ang isang key check, mayroon pong isang key check na hindi mo siya maapektuhan siya. So para itong isang kadena. So for example, sir, sa seed and variety selection, sa pagpili ng dekalidad na binhi, kapag hindi mo nasunod yung pagpili ng dekalidad na binhi, ano ba yung mga possible na impact nito sa iba't ibang pamamahala? Malamang ang una dito po natin, kung hindi natin nasunod yung tamang pagpili ng binhi, unang-una dito, siyempre, yung pest management natin, in line with the weed management, maapektuhan po yon. Pangalawa, yung yield itself. Siyempre, hindi na maganda yung uri ng ibigay na ani ng ating variety na gagamitin. And then, mahirapan din tayo sa pag-manage sa Kichik 4. Kung hindi sapat yung pagtubo na binit kasi hindi natin alam kung ilan po yung kanyang percent germination. So, yun po yung mga kaakibat na masacrifice natin ng mga key checks. So, I think mga almost 3 to 4 key checks ang hindi mo ma-achieve pag hindi mo na-achieve yung Kichik 1 na yon. Ayan, so yan po. And then yung pinaka-crucial dito, yung sa land preparation, marami din po yung key checks maapektuhan niya. So maapektuhan yung crop establishment mo, maapektuhan yung nutrient management mo, maapektuhan yung water management mo. Mahirapan ka rin sa pest management. Kaya napakahalaga na bawat key checks na yan ay masundan natin kung ano yung mga dapat nating gagawin. At yan po ay maitalakay sa mga susunod na mga episode. Ayan, dumako naman tayo sir sa I or itong input-output outcome po natin. Yeah. So, sa ating input-output outcome, ano nga ba ito sir at bakit mahalaga ito sa ating diskusyon sa Palay Check System? So, mahalaga po ito sa diskusyon ng ating Palay Check kasi dito natin malalaman kung ano yung mga sinasaad na technology and management practices doon sa ating mga gabay. And then, kung ito ay ma-perform natin, malalaman natin yung possible outputs nito. Sige, so yun po yung makikita natin, and then the optimum outcomes nito pag na-combine yung effect ng outputs on yield, the quantity and the quality. So malamang ma-realize natin yung tamang kita ng ating pagsasaka. Sige sir. So bigyan natin sila ngayon sir ng example. For example sa key check number 2 natin sir, no? Sa ano ba ay yung input natin? So, yung input natin sa Kichik 2, dapat ma-maintain natin properly yung dikes and ditches, naayos natin yon.
Yung input din natin dito, ma-upload natin, naararo natin ang dalawang beses. So, within 21 days po yung kanyang recommendation. Ngayon, napapansin namin, mga 1 linggong pag-ibig na lang. Kaya marami na sacrifice. Yung iba, sir, less than 1 week lang. Oo, 1 linggong pag-ibig na lang. So, sana masundan ito kasi kami po ay nag-worry na rin kasi majority of our rice farmer here in Region 12 in South Cotabato ay direct seeded. Kaya hindi nila napapansin na bakit po bumaba yung kanilang yield kasi it's because on the occurrence of the weeds. Sinasacrifice yung tamang pagpahanda ng lupa. So yun po yun, and then the output on that, kung nasunod po yung mga recommendation is will pre-fill. Yan. So yan po yung ating pag maganda yung pag-prepared ng field natin, it will result to high yield. Yun. So yun yung outcome na so yun yung magiging susundan po natin sa diskusyon natin ng palay check system, ang input, output, outcome. Yes. Ayan, sige. So dumako naman tayo sa letter K. So yung letter H, no, holistic integrated crop management. Letter I, input, output, outcome. Ang letter K naman itong key checks natin, no. So ano nga ba ito, sir? Itong key checks natin, dito na malalaman natin yung masusunod natin yung mga kaakibat na inputs na yon. So mag-decide tayo kung ito ba ay nasunod natin ito hindi. So kung nasunod natin, check natin. Check tayo. Kung hindi natin nasunod, X natin. And then titingnan natin later on kung ano yung mga kaakibat na effect doon sa hindi natin nasunod. So kung meron tayong at ang abrupt yung kanyang results na naging negative ka, so dapat i-check mo for the next cropping season. So meron ka ng basihan. And then malalaman mo sa key checks, sa principles na ito, malalaman mo ano yung strength mo for this cropping season at ano yung weakness mo among of the key checks. So kung ang weakness mo ngayon is key check 4, dapat i-improve mo ang key check 4 by next cropping season. Ayan, so tingnan natin ito, sir, yung isang assessment natin, no? Yan. So for example, si Alvin, si Sir Chris, si Sir Doming, Sir Gary, Mando, and Paul, sila yung mga iba't ibang magsasaka nag-a-apply ng palay check system. So when it comes to key check, so tingnan natin, no? For example, kay Sir Alvin, saan ba dito hindi niya na-apply ng maayos? So nakita natin na hindi na nasunod yung key check 9. Yun. Ang key check 9 natin ay post-harvest. Post-harvest Malamang management. Si Sir Alvin ay wala siyang facilities kaya Yes. hindi nasunod. Oo. Pero titingnan natin from key check 1 to 8, talagang Nasunod seryoso niya. siya. Oo, seryoso siya. So titingnan natin later on dito kung ano yung effect niya doon sa kanyang kita. Yan. Oo. Ngayon, sir, dumako tayo kay Sir Chris, no? Hindi niya nasunod yung key check 1. Ang key check 1 natin ay used high quality seeds of a recommended variety. Ano ba yung magiging epekto nito dahil hindi niya nasunod yung key check 1? So tingnan natin, kanina nabanggit ko na maaasahan mo yung pest management. Yun. So, kaya it's highly related yung key check 1 na yun. Kasi malamang baka nagkaroon siya ng weed problem. Yeah, hindi lang weed, kundi pati mga peste, sir, no? So malamang yan yung mga possibility. So Yes. kaya pansin mo kasi si Mang Doming na excess sa Kichik 1 pero wala siyang problema sa Kichik 7. Ayun. Oo. So dumako naman tayo, sir, sa sitwasyon ni Sir Paul. Ito medyo marami siyang hindi nasunod. Problema siya sa Kichik 2, ito ay synchronization. Well-leveled field. Well-leveled field sa land preparation. And then, nagproblema sa Kichik 6 kasi hindi mo mamamanage properly yung tubig. Water Papatungan. management. And then, pagdating sa harvesting, problema Mahihirapan siya. So, mayroon na niyang connectivity yan towards doon sa mga mali na ginagawa mo. And then, malalaman mo na ngayon, within this cropping season, ano yung i-adjust mo. So, gabay ka na, mayroon ka ng katuwang doon sa mga decision making mo. Ito yung kahalagahan ng palay check system. Okay. So ngayon, Sir Isagani, tanungin naman natin ang ating mga farmers. Sa mga lahat na nakikinig ngayon, we have 133 live viewers, no? At on top pa dyan yung ating pong mga farmers na nakikinig sa kanilang mga radyo. Sa iba't ibang mga key checks natin, ano ba yung medyo hindi natin nasusunod so far, no? Assessment lang sa sarili natin. Kasi ngayon, tag-ulan na, sir, na-start na ng planting season natin. Pero kung ako ang mag-observe ngayon, majority of our participants Kichik 7. Kichik 7. Ayun yung pest management. Mataas yung kutob ko. Sige po. Sana, we are hoping on that. Yes, sa lahat po ng mga tagapakinig natin, paki-comment po saan dito yung medyo hindi pa natin bibigyang pansin o nabibigyang tuon natin na kichek at hindi natin na isusunod. Sa aming pag-aaral, Sir G, way back 2017 to 2020 for 3 years, among of the key checks dito sa Region 12, yung key check 1 natin is around 60%.
Yes. Yung adoption rate. Ang adoption rate. And then the KeyCheck 7 is all around 50%. Kaya meron pa tayo 50% na dapat i-google pa. And then the rest of the key checks will perform na ng ating mga magsasaka based on that assessment. Kaya ngayon guided kami kung ano yung mga possibility na dapat nating titingnan doon sa ating mga magsasaka. Kaya napaka-challenging Sir GL, yung binabanggit ko kanina, yung sa pest management. Uulitin ko naman. Sige. Okay. So dumako naman tayo sa last natin na principle, sir. So mula sa letter H, yung holistic integrated crop management, letter I, input output outcome, letter K, key checks, and letter E. Dumako na tayo sa letter pinakamasayang principles ng palay check system. Kung ma-perform natin yung pag-conduct ng FFS sa ating lugar, yung farmers field school natin, at na-experience nyo yun, yung paano po magiging productive yung ating mga magsasaka through group discussions. Yung experiential group learning, napakahalaga po ito. Na magiging hindi po stagnant yung learning ng ating mga magsasaka. Na every cropping season, mayroon silang mapupulot ng mga kaalaman sa kanilang mga inisyatibo. Ayan, tingnan natin itong palay check cycle, sir. So, ayan yung palay check cycle natin. So, iba't ibang palay check system, yung our management area, yung mga sinusunod nila. So, mula sa ayan, nakikita natin sa ating Facebook Live, sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Facebook Live. So, kung titingnan natin yung cycle ng ating palay check system, nagsisimula yan sa planning. So, from the start ng ating activity, dapat mayroon pong kakibat na magandang plano. So, with that planning, guided tayo doon sa pag-manage ng ating mga crops. So, pag-manage ng crops natin, it will start from seed to seed, kaya binanggit ni Sir GL kanina. And then, napakahalaga dito na activity, yung pag-monitor. Yun. Kailangan guided yung ating mga magsasaka, ano yung dapat i-monitor. Yun. Kasi hindi lamang araw-araw na pumupunta doon. Oo, dapat meron kang basihan. Ano yung titingnan mo? Titingnan mo yung plant height ng ano mo, titingnan mo yung number of tillers ng yung ano. So, yun yung mga basic na dapat alamin ng ating kaya importante dito yung ISA. Kasi yan, nabanggit ni Sir. So, mababanggit po yan sa mga next episode. Yes, yung agro-ecosystem analysis natin. Yung farmers' knowledge and experience, dito natin ma-experience ng ating mga magsasaka from the planning down to the monitoring. And then pagdating naman sa economic point of view, from harvesting to interpreting the data. Kasi malalaman ng ating mga magsasaka yung may kita ba sila. Yung resources and financing availability ng ating mga magsasaka. With that, pag ma-compare na natin yung mga results at na-interpret natin yung mga results, doon na lalabas yung mga kaalaman ng ating mga magsishare na yan sila. Yes, kung saan sila strengths, kung anong strengths nila. Saan sila medyo dehado pa. So, yun yung kagandahan ng cycle ng palay check. Kung nasusunod ito at hindi po boring yung grupo. Yung iba, hindi nila na-appreciate yung mga ginagawa nila siguro sa FFS. Ang advice ko po, balikan nila itong cycle na ito para guided tayo sa ating mga ginagawa, para yung ating grupo ng mga magsasaka ay hindi magiging bored sa kanilang ginagawa. And then dapat ma-explain natin, mapag-identify na natin yung mga strengths and weaknesses sa ating ginagawa. Diyan na yung pagbabago natin sa mga climate na nangyayari ngayon. And then yung mga agro-ecosystem na nangyayari sa ating mga kalupaan. Yes. Yan. And then by change ng mga recommendation. So malalaman natin kung ano yung i-retain natin na technology, ano yung i-upgrade na technology. Ayun. Para magkaroon na tayo ng palay check and then the key checks. And ayan, ang dami na nag-comment, sir. Ayan. Sige so, di ba, natanong natin kanina sa lahat ng mga nakikinig at nanonood. So, we have a question earlier on kung ano ba yung key check na hindi pa masyadong nasusunod ng ating mga farmers. So, nagbanggit sila dito, key check 1 and 7, key check 7, key check 2 and 7, land preparation po, nagmamadali ng makatanim, sabi ni Ma'am Elsie Bornales. Ayan, nabanggit ko na po yan kanina. Isang mundong pag-ibig na lang. Pest management, kay Ma'am Suraida naman, pest management. Ma'am Annie, pest management din. Sir Sergio, pest management. Talagang hindi ako nagkamali, sir. Sir Mes, pest management. Then according kay Ma'am Marisa Coronel, sa akin po ang key check number 2 na momoblema po kami sa mga damo. Key check number 7 po yan na Ma'am Marisa.
Kitcheck number 7 din, sabi ni Ma'am Irish Barnuevo. So, nakita natin. Napaka-challenging na ngayon sa sino yung resource person ng ating Kitcheck 7. Maghanda-handa na siya. Maraming tanong. Ito yung kagandahan ng topics natin sa Overview of the Palay Check. Malalaman natin yung pulso ng ating magsasaka. Ano yung gusto nilang matutunan. Kaya napakahalaga talaga ang discussions na ito. So, tingnan natin yung example ng monitoring board, no? Ito, for example, kay Sir Alvin, nagsunod sa iba't ibang palay check system from Kitcheck 1 to 9 comparing to the other farmers, no? So nakikita natin sa ating screen ngayon, no, yung experiential group learning na monitoring. Sige sir, interpret natin saglit, no? Ayan. So ito yung isang malaking napakahalagang example paano natin na-appreciate si palay check. So kung titingnan natin kabuuan yung grupo, titingnan natin yung grupo, among of the farmer participants, iba-iba yung kanilang mga weaknesses and strength. So, makapapansin natin yung number of Kitchecks achieved. So, nagre-range from 6 to 9. And then, nabanggit ko kanina at napag-alaman sa pag-aaral ng ating mga eksperto, the more Kitchecks achieved, the higher the yield and the higher the profit. So, why not hindi natin sundin lahat recommendations? And speaking of sundin, mula kay Ma'am Nelly Gandola, sabi niya, good day, sunod kami sa lahat ng Kitcheck. Wow, sana. Para po ma-maintain natin yung attainable yield ng ating magsasaka. Yan. Yun. So, ngayon naman, ito namang nabagit natin, sir, na experiential group learning. This is best attained through experiential group learning, no? Yung mga strengths and weaknesses natin. Mapag-usapan ng ating mga magsasaka. Kaya napakahalaga dito yung core group. Mabuo. Kung ma-initiate ng ating local government unit sa ating mga kasamahan from the LGU and then ating mga initiative ng ating mga LFTs, paano po nila gagawin at paano po nila mai-discuss sa ating mga kasamahan, mga magsasaka. Napakahalaga po ito na ma-strengthen natin. Natin. Alright, patapos na tayo sa ating programa. Ngunit bago tayo dumako sa panghuling talakayan at diskusyon natin, sa lahat po ng ating mga magsasaka at nakikinig ngayon sa ating School on the Air program, narito muna ang ilan sa mga paalala. Paring Pido, mataas daw ang kita ng isang seed grower Totoo ba? Totoong-totoo, paring Ronel. Pero marami rin kami mga pinagdaanan bilang isang seed grower. Tulad na lamang ang pagpapanatili ng mataas na kalidad ng mga binhi. Paano ba maging isang ganap na seed grower, paring Pido? Kailangan mong matapos ng 5 araw na basic training on inbred rice seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa 1 hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat, paring Pido. Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, naghahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaari makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit, paring Cardo. Walang anuman, paring Berting. Bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga.
Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging malamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya, mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman, paring Isko? Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko! Maraming salamat! Basta ikaw, paring si Toy! Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Tayo po'y nagbabalik sa ating programa, ang episode 2 ng ating School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System, only here at 90.5 Good Vibes Radio at Radyo Bandera Surala. At nagbabalik po kami, live na live pa rin po nakakasama natin ngayong araw ang Senior Rice Research Specialist ng PhilRice Midsayap Experiment Station, Sir Isagani Buholano. Sir Isagani, patapos na tayo sa ating pong programa. So ngayon dumako naman tayo sa panghuling pag-uusapan natin, itong key check components. No? So ano ba yung iba't ibang components ng ating key check para ma-guide sila sa ating diskusyon sa susunod na mga araw? So yung ating key check components, malalaman natin dito na nakaakibat itong management area sa bawat makikita natin. Then the statement of the key checks, paano po siya makuha, ng gabay po siya. And then the importance of key checks na dapat masunod ni farmer. So malalaman natin 'yan. And then how to assess the key checks. Yun. And then last part of the is yung recommendations to achieve the key checks. So kakibat po noon yung ating mga discussions ay nakakapagpaloob po sa ganung pattern. Yun. So yun yung magiging guide natin, sir, no, sa pag-uusapan po natin sa para susunod na mga araw. Yes po, Sir Gial, para po hindi po mahirapan yung ating mga magsasaka. Okay. Paano sundan? Sige. Ngayon naman, sir, pasadahan lang natin para mabigyan sila ng glimpse, no, kung ano ba yung mga pag-uusapan natin sa susunod na mga araw. Yung siyam na key checks natin. Wow! So dati-rati yung ating palay check system from the start ay 8 key checks lang to, and then na-update siya last year. Nagiging 9 na siya. So yung ating 1 key check, nangunguna pa rin yung paggamit ng binhi. Dapat alam ng ating mga sasaka kung ano yung kahalagahan ng paggamit ng mataas na kalidad na binhi. Kaya dapat masundan ito. And then yung land preparation, kailangan well prepared yung field natin para po wala tayong problema sa weed incidents later on. And then yung crop establishment, ngayon sa aming pag-aaral nakikita namin sa direct seeding practice ng ating farmer, mayroon pa rin mga farmer umaabot ng 150 to 200 kilogram. And then which is yung recommendation namin sa palay check system kung direct seeding, 80 to 100 Yun. is enough na. And then sa crop establishment, dapat aware yung ating mga magsasaka sa key check tree, yung synchronous planting, anong kalagahan nito. And then yung sufficient number of healthy seedlings. Yeah, so dalawang key check ang pag-uusapan natin sa crop establishment. And then sa napakahalagang yugto ng management is yung ating nutrient management. At hindi lang patira tsamba yung ating mga farmer. Dapat alam nila yung calculated na nila kung ilang kilo ang dapat ipapakain sa ating mga magsasaka.
And then with that, hindi po maging maganda yung effect ng nutrient management kung hindi po ma-manage properly yung water management. Yun. Kasi interconnected itong tatlong ito. And then as well as the pest management. management. Kung sa basketball pa, ito yung triangle offense, Sir GL, na dapat hindi makalimutan ng ating mga magsasaka. Pinaka-importante ito sa lahat. Yung tatlo na yan. So, pang-pito, yung pest management, which is ito yung pinakasikat na Dito sa key checks ngayon na gustong malaman ng ating mga participants. Yes, And then, harvest management is the most upgraded natin and then well-adapted key check sa buong rehiyon. Kasi nakita naman natin kung gaano kagaling na yung ating mga masasaka in line with their investment sa mechanization program. At na-feel natin yung ng RCEP dito. And then, ang medyo natin ngayon weakness is yung post-harvest management. Kasi even though the government talagang nahihirapan din pag-invest ng post-harvest facilities natin. Pero tinututukan na ito sa RCEP 2.0 na dapat mayroon ng proper investment yung ating government on this matter. Kasi aanhin mo yung magandang harvest mo, hindi naman maganda yung warehouses mo. Kaya yung inaasahan ng ating mga customer na mga kumakain ng kanin ay mataas ang kanilang expectation na quality. Ngayon pagdating sa merkado ay mababang quality. It's because on this matter. Kaya dinagdag ito sa ating palay check version ngayon. Alright. Sige, so yun po yung 9 na key checks natin na pag-uusapan natin sa susunod na mga araw, no? So, Sir Isagani, marami pong nag-comment dito na halos nasunod daw nila yung mga palay check, pero ang problema nila na hindi na uubos yung sabag. Yan po yung natin na mayroon in connection yan directly doon sa ating land preparation. And then may connection din yan sa ating mga katabing bukid. Ayun. So alamin natin, i-convince natin yung ating mga katabing bukid na mga farmers na gumamit ng mataas sa kalidad na binhi para po yung problema sa sabag ay maiiwasan natin in the future. Kasi maraming nagtatanong mula kay Sir Randy, Ma'am Cherry Galang, Ma'am Maria Corpus, Sir Ronnie Buenavista. Good morning po. Paano pupuksain ang mga sabag? Siguro pag-uusapan natin ito ng lalo, no, sa pest management. Sa Kichik 1 na pag-uusapan din yan and then as well as the Kichik management in the weed management later on. Ayan, so yan, Sir Isagani, wala na tayong sapat na oras. Mensahe po sa lahat po ng mga tagapakinig ngayon, no? At sa mga 1,500 enrollees natin and even sa mga rice farmers natin in South Cotabato, in whole of the region 12, Mindanao at sa buong bansa na nakikinig ngayon. Okay, sa muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Gusto ko lang pong yung opportunity namin ngayon in behalf po sa aming branch director Dr. Sarilay Abdullah. Kami po ay nagpapasalamat sa imbitasyon ng ETI na makapagbigay kami ng aming mga recommendations through Palay Check System operation. So ko lang po yung i-simplify ko lang po yung ng Palay Check. Actually, yung Palay Check System is simply learning, checking, sharing for best farming practices. Yung tatlong principle, tatlong lang po yun ay makamit natin yan at walang duda in the near future tayo po ay magiging rice sufficient sa ating kanayunan. That's all po. God bless po sa ating lahat. Ayan. At ating pong napakinggan ang Senior Science Research Specialist ng PhilRice MedSciAP Experiment Station, Sir Isagani Buholano, for our episode 2 ang overview ng Palay Check System. Maraming salamat po, Sir Isagani, no, sa inyong malinaw at napapanahong pagbabahagi ng mga kaalaman. Tunay nga pong kapag ang magsasaka ay may tamang kaalaman, ito ay nagiging susi sa tagumpay sa ani at kita. Ang Palay Check System po ay hindi lamang technical na gabay. Ito rin isang inspirasyon para sa pagbabago at pagsulong sa kabuhayan ng ating kababayang magsasaka. Muli, para sa mga tanong, huwag po kayong mahiyang mag-text sa 0969-017-8136 o mag-comment sa ating Facebook Live at huwag nyo rin pong kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook group. I-search lamang po ang School on the Air on Rice-Based Integrated Farming System. At para sa karagdagang kaalaman at mga materyales po, maaari po kayong bumisita sa ating official na website, SOA RBIP's website. Araw-araw po tayo nagsasama mula Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. At syempre, isang maligayang bati sa lahat ng ating mga ka-agri-eskwela ang nagdiriwang ng inyong mga kaarawan ngayong araw.
Naway patuloy po kayong pagpalain ng masaganang ani, ligtas na pamumuhay at malusog na pangangatawan. At abangan po bukas sa susunod po nating episode, June 11, Miyerkules, alas 6 hanggang alas 7 ng umaga for our key checks number 1 to 3 ng Palay Check System. At makakasama natin dyan ang Development Management Officer 1 ng ATI Region 12, Sir Jason Abang. At sa ngalan po ng ating pong ATI National Director Engineer Remlin R. Recuter, MNS ACESO 3, Deputy Director Ma'am Antonieta Arceo, ISD-OIC Chief Ma'am Pamela Mapala, Governor of South Cotabato Reynaldo S. Tamayo Jr., Provincial Agriculturist ng South Cotabato Dr. Raul D. Teves, ATI 12 Center Director Dr. Jessie V. Beldea, PhilRice Messiah Branch Director Dr. Saylila Abdullah, DARFO 12 Regional Executive Director Director Roberto T. Perales. Ako po si JL Oman, ang inyong ka-agri-eskwela, na laging nagpapaalala, basta may alam, may anit kita ang magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Magandang umaga at mabuhay ang mga bayaning magsasaka. Seed production and seed certification for seed growers na ginagawa ng ATI, BPI at DARFO. Bukod dyan, hindi dapat mababa sa 1 hektarya ang rice area mo. Kailangan din ng fully irrigated ito at may access sa post-harvest equipment and facilities gaya na lamang ng thresher, dryer at iba pa. Kung kumpleto ka sa mga rekisitong ito, ipasa ang mga kakailanganing dokumento sa BPI and SQCS para sa kanilang pagsusuri at approval. Maraming salamat paring Pido! Ihahanda ko ng mga dokumento. Excited na ako maging isang seed grower. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ilang anihan na, ngunit hindi pa rin ako nakakatanggap ng libreng binhi mula sa gobyerno. Mabuti pa yung iba. Sana ako rin. Hoy, paring Berting! Bakit ka nagmumukmuk dyan? Teka, rehistrado ka na ba sa RSBSA? RSBSA? Ano ba yan? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture ay ang isinasagawang census o pagre-rehistro sa mga nagsasaka, nagahayupan at mga mangingisda sa lokalidad. Pinapangunahan ito ng Department of Agriculture sa tulong na rin ng mga provincial and municipal local government units. Ganun ba? Para saan naman yon? Ang RSBSA ang kanilang basyan kung sino-sino ang maaaring makatatanggap ng iba't ibang benepisyo at ayuda mula sa DA at iba pang proyekto ng gobyerno. Kasama ba dyan ang libreng binhi? Hindi lang binhi pare. Nandyan din ang karagdagang financial assistance, abono, access to loan programs, crop insurance, mga kagamitan sa pagsasaka tulad ng makinarya, access sa mga programa sa paghahayupan at marami pang iba. Hulog ka talaga ng langit paring Cardo. Walang anuman paring Berting. O, bilisan mo nang tapusin ang pag-aararo mo at sasamahan kitang magparehistro sa RSBSA sa ating Municipal Agriculture Office. Ikaw talaga. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numero 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya! Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Ay, suko na talaga ako. Nakailang sakong abono na ako sa palayan. Hindi pa rin tumataba ang palay ko. Ano na naman ba ang kinababahala mo si Toy? Ang tatamlay ng mga palay ko. Hindi ko alam kung kulang o sobra yung pataba na nilagay ko. Sus! Ang liit ng problema mo si Toy. Kung kulang ang sustansya na nilalagay mo sa iyong palay, maaaring bumagal ang pagyabong nito. Limitado ang suwi at uhay. At magaan ang mga butil. Kung sobra naman ang iyong pataba, pwedeng maging manamya at maaaring humapay ang palay. Madali itong pestihin at kapitan ng sakit. Kaya mas mainam na alamin ang mga tamang elemento, dami at tiyempo sa pag-aabuno. Paano ko ba yan malalaman paring Isko?
Simple lang, mas nakatitipid sa gastusin at maaaring makamit ang potensyal na ani kapag naaayon at sapat ang sustansyang ibinibigay natin sa ating mga pananim. Ang sobra o kulang na sustansya ay makasasama sa palay. Alamin din ang tamang tiyempo ng pag-aabono nang mapakinabangan ng palay ang sustansyang ilalagay. Maaari ka rin gumamit ng leaf color chart, -1 element technique at rice crop manager para mabigyan ka ng tamang rekomendasyon sa tamang sustansya at iba pang pamamahala sa iyong palay. Iba ka talaga, paring Isko. Maraming salamat. Basta ikaw, paring Sitoy. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Sa RCEF, mataas na ani at kita, kayang-kaya. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Rice Competitiveness Enhancement Fund at ATI Region 12. Good vibes. Alamin kung ano nga ba ang mga dapat gawin tungo sa masaganang ani at mataas na kita. Mga bayaning magsasaka, linangin ang kaalaman sa Palay Aralan. Hatid sa inyo ng Department of Agriculture at sa pakikipagtulungan ng ATI at PhilRice. Matuto at mag-aral kahit nasa bahay, makinig at manood sa mga radio stations o kaya sa Facebook Live. I-search lang ang Agricultural Training Institute Facebook page para sa schedule at para sa karagdagang impormasyon. O, walang a-absent ha? Para tuloy na tayo sa pag-unlad sa Palay Aralan.